Ang ikawalong kabanata ng El Filibusterismo, Masayang Pasko. Si Julie ay nagising mula sa maghapong pag-iyak at nang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang madalim pa sa kanilang bahay at naririnig ang tilaukan ng mga manok. Habang nag-iisip, agad niyang naalala ang berhen at nagdasal ng taimtim, umaasang makakamtan ang mga bagay na kanyang hinihiling. Pumunta siya sa kusina at naramdaman ng malamig na simoy ng hangin, tanda ng pagdapo ng umaga. Ngunit ang kanyang unang nakita ay ang sulat ng kanyang ama na humihingi ng 500 piso upang siya ay matubos, bagay na nagdulot ng kalungkutan sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya nag-alala ng husto noong nakaraang gabi. Habang nagsisimula ang araw, nagmumuni-muni siya sa kanyang buhay at naisip ang mga pangarap na puno ng pag-asa at mga pagsubok. Nagdasal siya ng pagpapasalamat, ngunit nagtaka pa rin siya kung bakit siya umiyak. Inisip niya na hindi naman kalayuan ang kanyang pupuntahan at marami pa siyang dumalaw sa kanila tuwing makalawang araw. Isang matamis na ngiti ang binigay ng matandang nuno sa kanya nang magmano siya dito at nagsabi siya ng mga biro upang pasayahin ng matanda. Habang nagmamadaling naghanda si Julie at iniisip ang mga pangarap na nais niyang makamtan, nakita niya ang kanilang bahay. Ang bahay na minsang puno ng buhay at saya at ngayon nag-iisa, malungkot at iniwanan ng mga pangarap ng kanyang kabataan. Tumigil siya sandali, nagmuni-muni at muli siyang umiyak sa ilalim ng isang puno. Tinitingnan ang tahanang hindi na kayang punan ng kanyang mga pangarap. Puno ng kalungkutan, nagsimulang maglakad si Julie patungo sa kanyang destinasyon. Ngunit ang sakit na nararamdaman ay tila nagmumula sa nakaraan. Samantala, si Tandang Selo ay nakaupo sa kanyang bintana. Pinagmamasdan ang mga taong dumaraan na may mga magagarang kasuotan patungo sa misa. Ang mga batang patungo sa simbahan ay may mga bis na magara at nakatanggap ng aginaldo. Ngunit si Tandang Selo ay nag-alala dahil wala siyang maibibigay sa kanila. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Naalala si Julie na hindi nakabati sa kanya ng maligayang Pasko. Hindi niya alam kung sinadya ito o nakalimutan lamang ng dalaga. Nang dumaan ang mga bisita, hindi siya makapagsalita. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kanyang labi ay hindi makagalaw ng maayos. Laking gulat ng mga bisita at nagkagulo nang makita nilang hindi makapagsalita si Tandang Selo. Kaya't nagbanta pa sila na siya ay napipi na. Sa kabila ng lahat ng iyon, nagpatuloy ang Pasko sa kanilang bayan. Isang Pasko na puno ng mga tradisyon, ngunit kay Julie at Tandang Selo, ito'y isang araw na puno ng kalungkutan, pagninilay at alaala ng mga bagay na hindi na muling babalik. Ang mahalagang konsepto. Ang Pasko, sa kontekstong ito, ay ipinakita bilang isang araw ng tradisyon at kaligayahan para sa mga bata. Ngunit kay Julie at Tandang Selo, ito ay naging isang paalala ng kalungkutan, mga alaala ng nakaraan, at mga pangarap na hindi na matutuloy. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kwento ay tumatalakay sa kahalagahan ng pamilya, pananampalataya, at pagninilay sa buhay.